Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 33 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat! Si Leon at Kaim ay pumunta sa Seekers Guild upang isumit ang aplikasyon ng SK Wawing Knights para maging isang kinikilalang clan. Dahil abala sina Ophelia at Black Lab sa ibang bagay, silang dalawa ang humawak sa proseso. Pagdating nila at paglahad ng kanilang layunin, agad silang dinala sa isang silid pulong. Karaniwan, ang mga ganitong aplikasyon ay nangangailangan ng mga appointment at ilang araw ng paghihintay para sa panayam, kaya't naging palaisipan sa kanila ang agarang pagtugon ng guild. Ilang sandali pa, pumasok si Harold Jenkins, ang inspektor no 3 ng Seekers Guild, upang magsagawa ng pulong. Pinuri ni Harold ang SK Wawing Knights bilang pinakamalakas na grupo na hindi pa kaanib sa anumang clan, at inalala ang kanilang tagumpay sa dragon killing, isang pambihirang gawain kahit sa mga kilalang clan. Sa kabila ng papuri, ikinagulat ni Leon at Kaim nang biglang tanggihan ni Harold ang kanilang aplikasyon. Ipinaliwanag ni Harold na ang pagtanggi ay hindi dahil sa kakulangan ng SK Wawing Knights, kundi sa estratehiyang pangkalahatan ng guild na may kaugnayan sa paparating na krisis. Inihayag niyang may darating na Valiant, isa sa 10 hari ng Netherworld, sa loob ng 1 taon. Upang paghandaan ito, nais ng guild na patatagin ang mga umiiral na clan sa pamamagitan ng paglilimita sa pagbuo ng mga bago, upang mapokus ang mga rekurso at misyon. Kinuwestiyon din ni Harold ang timing ng kanilang aplikasyon, na anya'y nagpapakita ng kawalan ng ambisyon. Sinabi niyang ang kanilang pagkaatraso sa pagbuo ng clan ay dahilan upang pagdudahan ng guild kung kaya pa bang lumakas ng SK Wawing Knights. Lalong nakadagdag sa kanilang kalituhan ang liham na natanggap nila na nag-imbita sa kanila na magtayo ng clan. Subalit, itinanggi ni Harold at maaring isa lang itong biro para sa kanila, dahil dito, nagmakaawa si Leon na bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Matapos ang deliberasyon, pumayag si Harold na bigyan sila ng pagsubok. Upang pumasa, kailangan nilang talunin ang Dantalion, isang depth 8 na halimaw na kilala sa kakayahan nitong magbasa ng isipan at sa kalupitan nito. Gayunpaman, may dagdag na hamon, kailangan nilang makipagpaligsahan sa Blue Beyond, isang grupo na tumutol din sa pagtanggi ng kanilang aplikasyon. Ang unang grupo na makakatalo sa Dantalion ang tatanghaling panalo. Habang ang matatalo ay kailangang mag-disband at hindi na maaaring magtrabaho bilang magkakasama. Mataas ang pusta, kaya't kapwa panig ang pumirma sa kasunduan sa kabila ng bigat ng mga kondisyon. Lalo pang tumindi ang tensyon nang muling pumasok sa eksena si Noel, ang leader ng Blue Beyond. Ipinakita niya ang kanyang talas ng isip at manipulasyong taktika sa pamamagitan ng paghingi ng kondisyon na dapat lahat ng membro ng parehong partido ay nasa maayos na kalagayan hanggang sa araw ng pagsubok. Ang patakarang ito ay sinigurado na walang grupo ang makakagawa ng sabotahe bago pa magsimula ang kompetisyon. Bukod dito, inakusahan ni Noel ang SK Wawing Knights ng maling gawain, partikular na ang insidente kay Ophelia, na lalong nagpalala ng tensyon. Samantala, ipinaliwanag ni Harold ang mga tuntunin, bagaman pinapayagan ang pakikialam sa isa't isa sa loob ng pagsubok, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpatay. Gamit ang kanyang kakayahan, babantayan ni Harold ang lahat ng kilos sa loob ng base upang matiyak ang patas na laban, habang naghahanda para sa pagsubok. Ginamit ni Noel ang kanyang manipulasyon upang subukang sirain ang pagkakaisa ng SK Wawing Knights. Kinausap niya si Kaim ng pribado, binuksan ang mga insekuridad nito, at tinanong kung bakit sinusuportahan pa rin nito si Leon sa kabila ng sarili nitong mga ambisyon. Sinabi niyang ang kasalukuyang istruktura ng SK Wawing Knights ay warped at magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. Bagaman inamin ni Kaim ang ilang katotohanan sa sinabi ni Noel, tinanggihan niya ang ideya ng pagtatraidor at inulit ang kanyang paninindigan na suportahan si Leon bilang isang nakatatandang kapatid. Sa kabila nito, binalaan siya ni Noel na kung hindi siya kikilos, si Leon mismo ang maaaring magtaksil sa kanya balang araw. Dumating ang araw ng pagsubok at parehong partido ang nagtungo sa Abyss, matatag ang determinasyon, ngunit maingat sa isa't isa.
Inulit ni Harold ang mga patakaran at ang matataas na pusta. Ang matatalo ay kailangang mag-disband at hindi na maaaring magtrabaho bilang isang grupo. Habang sumumpa sina Leon at Noel na susunod sa mga patakaran, ipinakita ni Leon ang respeto sa kakayahan ng Blue Beyond ngunit ipinangako ang kanyang buong lakas sa laban. Samantala, si Noel, na palaging kumpiyansa, ay nagpahiwatig ng tiwala sa kanyang plano para manalo. Habang sumigaw si Harold ng hudyat na simula, pumasok na ang parehong partido sa Abyss, handa na sa isang matinding pagsubok ng lakas, talino, at pagkakaisa. Ang kapalaran ng Skywawing Knights at Blue Beyond ay nakasalalay sa labanang ito, na puno ng intriga at tensyon sa bawat hakbang. Gusto niyo ba ng Chapter 34? Comment down below.